Hello mga ka-Don Fortals! Ngayon, magkakaroon tayo ng reading tungkol sa dahilan kung bakit ka single hanggang ngayon. So itong reading na ito ay para sa mga singles na wala pa rin karelasyon hanggang ngayon. Pero kung ikaw ay nagkaroon ng karelasyon at kakahiwalay nyo lang recently, maaaring mag-resonate sa'yo ang reading na ito. Pero kung ikaw naman ay may karelasyon at gusto mong panoorin ang reading na to, pwede rin naman. Pero kung ito'y mag-resonate sa'yo, alalahanin mo na ang bawat sasabihin sa reading ito ay para sa lahat ng taong nakikinig at iba-iba ang mga taong nakikinig sa reading na ito. So, kung anong mag-resonate, siya lamang po ang ating tanggapin. At kung hindi naman po, siya naman po ang ating hindi tanggapin. So, sa reading po natin ito ay isang mabilisang reading lang po. Aalamin lang po natin kung ano nga bang mga dahilan kung bakit single ka pa rin ngayon. Ito ba ay dahil may mga taong humahadlang o ikaw ba mismo ang may dahilan? So, aalamin natin siya ngayon. So, magsisimula ang ating reading sa pagpipili ng 3 cards. So, shuffle ko lang yung ating mga cards ngayon. And then, pipili lang po tayo kung ano sa mga cards ang gusto niyo pong piliin. Ito ang pile 1, pile 2, and pile 3. Pile 1, pile 2, and pile 3. At para makapili po kayo ng maayos, sa pile number 1, naglagay po ako ng isang Cebo de Macho. Sa pile number 2, meron po tayong isang Dynamite Candy. At sa pile number 3 ay isang ipit. Kung alin man po dito ang mag-resonate o na-attract po kayo, yun po ang piliin yung pile number. So again, we have the pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Muli, ang reading po natin ay tungkol sa dahilan kung bakit ikaw ay single pa rin hanggang ngayon o kung bakit hanggang ngayon ay wala ka pa rin karelasyon. Maaari niyo pong gamitin ang description below or yung ating chat para po mapili ang timestamp na gusto niyo po sa bawat pile nito. Kung tapos na po kayong mamili, maaari na po kayong pumunta sa reading. See you po. Okay, para po sa lahat ng pumili ng pile number 1, which is yung may Cebo de Macho po, ito po ang reading nyo sa araw na ito. Bakit ka nga ba single? So bago natin buksan yung ating card, yung Dominator card natin sa lahat, titingnan muna po natin ang inyong napili na symbol. So meron po tayong Cebo de Macho. Maaring single ka pa rin ngayon dahil hanggang ngayon ay hindi pa humihilom yung sakit na naranasan mo sa huli mong relasyon sa pag-ibig. So maaring kaya hanggang ngayon ay single ka pa rin ay meron ka pa rin hugot sa buhay mo, meron pa rin sugat na hanggang ngayon ay hindi pa siya gumagaling. At dahil nga hindi pa siya gumagaling, hindi ka pa nakaka-recover or unti-unti pa lang sa paggaling, ay hindi ka pa handa sa pakikipagrelasyon. So, ang Cebo de Macho, ginagamit natin siya para kapag tayo ay nagkakasugat at ayaw natin magkaroon ng peklat, kumbaga sa relasyon nyo nagkaroon ng lamat, nais mo na sa bagong relasyon na kakahakin mo ay hilom ka na talaga. Kumbaga, healed ka na. So, dahil hindi ka pa healed, baka isa sa mga dahilan yon kaya hindi ka pa nakikipagrelasyon. Excuse me. So, maaaring may sakit ka rin, kaya hindi ka pa pumapasok sa relasyon, or may pinagdadaanan kang karamdaman, or maaari talagang sobrang sakit ang pinagdaanan mo sa huli mong relasyon, na yung tipong kahit anong klaseng gamot ay hindi pa mahilom nito. So, in short, base dito sa ating symbol sa pile number 1, itong Cebo de Macho, ay maaaring hindi ka pa nakikipagrelasyon, kaya pa rin hanggang ngayon ay hindi ka pa in a relationship, or kung dahil single ka pa rin, dahil nga ay hindi ka pa talaga totally healed. Magulo pa yung utak mo, ang gulo ng isip mo. Hindi mo alam kung ano yung mga salitang nais mo sabihin talaga. Okay, magulo ang sitwasyon ng iyong kaisipan ngayon. Tayo ba? So, isa yun sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin. Sunod, ito ang ating dominating card. Ayun na. So, tama nga. Na pile number 1, kaya nga, excuse me, ngayon ay single ka pa rin hanggang ngayon dahil nga ay may pinagdadaanan ka talaga. Sobrang sakit ang pinagdaanan mo sa huli mong relasyon na hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa iyong isipan. Which is, hindi ka nga halos makatulog na maayos eh. Parang lagi kang puyat. Hindi ka nagkakaroon ng magandang tulog tuwing gabi. Hindi ka makatulog, gano'n. Sleepless night, kumbaga. So, laki ng pinagdaanan mo kaya number 1 sa huli mong relasyon, kaya ka single ngayon. Or maaari din naman, nakakahiwalay mo lang recently, and then ito yung na-experience mo, no? Pile number 1. So, base dito sa nakikita natin sa unang mong card, pile number 1, isa sa dahilan kung bakit ka single ngayon ay hindi ka pa fully recover. Okay? Talagang nasaktan ka ng todo. Okay? Na hanggang ngayon ay parang bangungot pa rin sa'yo ang nakaraan mo. So next, we have the Hermit. The Hermit in reverse. Next, we have the Death in reverse. Then the 7 of Cups in reverse. Ace of Wands in reverse. Ang daming in reverse. Then meron tayong upright na 8 of Wands upright. Okay, so ito.
Pile number 1, sa mga una mong card, 4 na cards mo, in reverse sila lahat. Okay? So, basically, hindi nga maayos ang pakiramdam mo ngayon, pile number 1. Hindi maayos ang kalagayan ng iyong kaisipan. Okay? Kumbaga, stress na stress ka talaga. Nasa sitwasyon ka na ngayon na hindi ka handang makipagrelasyon kasi nga, may pinagdadaanan ka. Stress ka pa din. Okay? Though, may possibility na pupunta ka din sa sitwasyon na makikipagrelasyon ka din. Pero hindi pa sa ngayon dahil nga, magulo pa yung utak mo talaga ngayon. Sobrang gulo. Okay? The Hangman. Okay? This is not in reverse. This is the Hangman talaga. Upright yan. And then, we have the 5 of Swords in reverse. Next, we have the Devil in reverse. And then, the 8 of Pentacles in reverse. Next, Knight of Swords in reverse. Ang dami mong reversal, pile number 1. Ito ka ngayon, si Hangman. Ito yung estado mo ngayon, pile number 1. Hangman ka ngayon, pile number 1. Ibig sabihin, magulo yung isip mo, nagko-contemplate ka ngayon, pinag-iisipan mo kung ano ba dapat mong gawin sa buhay mo. Kung baka gusto mong ayusin mo na lahat, bago ka lumagay sa pagiging pagkakaroon ng bagong relasyon. Okay? So, inaayos mo talaga lahat. Kasi hindi magulong, ang ibig ko sabihin sa hindi magulo, I mean, parang nasa part ka ng buhay mo ngayon na may pinagdadaanan ka nga, ayaw mo pang makadagdag ito sa magiging buhay mo sa relasyon mo. Di ba? Ang gulo din ang sinasabi ko. Kasi parang nakukuha ko yung energy mo, pile number 1. Naguguluhan ka talaga. Kahit ako ngayon naguguluhan ako sa mga nakikita ko, kumbaga, ang gulo-gulo ng utak mo, pile number 1. Kasi, ang daming pinagdaanan sa huli mong relasyon. Ang dami. Okay? Ang dami. So, nandito ako sa moment nito. Pile number 1. Kalmahin mo muna yung sarili mo, pile number 1. Kalmahin mo muna. Okay? Kasi, kung papasok ka mo sa relasyon ngayon, ikaw din yung kawawa. Okay? Bakit kawawa? Kasi, mauulit lang yung nangyari noon, yung past. Which is, dadagdag na naman sa isipan mo. So, anong dahilan kung bakit ka single ngayon? Kasi nga, may pinagdadaanan ka pa. Hindi ka pa totally healed talaga. Pile number 1. Kaya ka single ngayon. Okay? Okay, King of Wands. So, ayan, pile number 1. Maaari yung nakikinig sa akin ngayon ay lalaki. Okay, pero this is walang lalaki o babae pagdating sa energy natin. Pero I think more on masculine side tayo. Maaring babae ka na nakikinig ngayon pero mas nagpuput ka ng energy mo sa masculine side mo na kasi kumbaga dinidedma mo. Ang ginagawa mong way para medyo mag-keep moving yung life mo nag-turn into masculine side ka. Okay, which is okay din naman. Okay, halimbawa nito ganito yun, pile number 1. Hindi maganda yung mga nangyayari sa buhay mo. Ang daming bad energy na nangyari sa life mo. So, imbis na nagmukmuk ka, okay, ang ginawa mo, inilaan mo yung energy mo sa ibang bagay, nagpaka-busy ka. Pero there are times na bumabagabag pa rin ito sa isipan mo, especially pag gabi, tuwing gabi. Hindi ka makatulog ng maayos. Okay, so, ang dahilan kung bakit single ka ngayon, kasi nga, hindi ka pa fully recover sa last relationship mo. At saka kung titignan mo si King of Wands, nakatingin siya sa past. Ayan, nakatingin siya sa left side, sa past. Ibig sabihin, gusto niya munang i-fully heal yung sarili niya doon sa part na yun, bago siya pumunta sa panibagong relasyon. So, which is a good thing for you, pile number 1. Napakaganda nun. Bakit tama? Kasi hindi ko yung klase ng tao na nasaktan ako ngayon, naghiwalay kami ng boyfriend ko or ng girlfriend ko, and then bukas magpapalit ako, mag-jowa ako ulit, mag-boyfriend or girlfriend ako ulit, para makatakas ako sa bangungot na ito. Hindi ka ganun. So, I'm proud of you, pile number 1. Okay, on that part. Kasi, hindi ikaw yung klase ng tao, may pinagdadaanan at nandadami ka ng ibang tao. So, you're just doing it by yourself, pile number 1, which is a good thing. Okay, so kung anong dahilan kung bakit ka single ngayon, simple lang. Kasi, hindi ka pa fully healed. Masyado kang nasaktan doon sa last relationship mo. Kaya gusto mo mangyari ngayon ay i-fully healed muna ang sarili mo bago ka pumasok sa panibagong relasyon. Okay? So, that's all your reading. Pile number 1. Napaka-iksi lang, napaka-direkta na dahilan kung bakit single ka ngayon. Pile number 1, simple lang. Kasi hindi ka pa nakakapag-move on talaga. Okay? May pinagdadaanan ka pa. Okay? Pile number 1. So, that's all for your reading for today, pile number 1. We'll see you again in our next reading episodes. By the way, pile number 1, kung isa ka sa mga nanonood sa aking video na hindi pa na nakasurvive, no? Which is, masasurvive mo naman to, pile number 1. Makakasurvive ka naman, no? What I mean is, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking pile number 1 at nakikinig ka ngayon at nagustuhan mo ang reading na to or nag-resonate to sa'yo, bakit nasasabi kong survive? Okay, pile number 1. Huwag ka mag-alala, pile number 1. Masasurvive mo yan. Okay, makakaya mo yan, pile number 1. Alam ko matinding pinagdadaanan mo, pero ikaw lang naman ang makakaayos niyan at ikaw lang naman makaka-recover at ikaw lang ang magiging dahilan para makapag-survive ka. Siyempre, with the help of our God, no? Lahat naman ng bagay, malalampasan natin kung matibay yung pananampalataya natin, pile number 1. Sa tuwing darating yung gabi na bumabagabag pa yung sa iyong nakaraan mo, magdasal ka. Okay, umpisahan mo ang pagbabasa ng Bible,
Kung hindi ka mahilig gawin yun, maghanap ka ng habit na ikakabuhay ulit ng buhay mo. Okay? So, para number 1, alam ko, magulo ang utak, magulo ang isip, pero magiging maayos ang lahat. Maso-survive mo tong struggles na to sa buhay mo. And I'm sure, sa susunod na reading na maririnig mo sa akin, sa panunood mo sa akin sa susunod, I'm sure na magiging maayos na ang lahat. Okay? So, para mangyari yun, para number 1, maging updated ka sa bawat reading na ipopost ko, maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel para naman maging aware ka sa mga pinapost ni Twin Portals at ma-guide kita sa kung anong kailangan mong gawin sa iyong buhay. So, kung meron man akong maipapayo sa iyo, pile number 1, simple lang. Makakaya mo to. Malalampasan mo to. Masosurvive mo to. Sitwasyon mo ngayon. Sa ngayon, hindi ganun kadali, hindi matatapos agad ngayon, pero naniniwala ako na darating yung panahon na kapag lumilin ka ulit dito, ikaw na ito, si King of Wands. Na pag nilangon mo to, yung nakaraan mo, marirealize mo kung gaano ka katibay. Okay? At titibay ka syempre dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Okay? So that's all pile number 1. Nawa, huwag ka magsawang manood sa aking mga readings. At naway mag-subscribe ka at ipamahagi rin ito sa iba na nangangailangan din ng clarity sa kanilang buhay. So that's all pile number 1. Ito ang mga dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ka single hanggang ngayon. So we'll see you again in our next reading pile number 1. Thank you very much. Bye! Hi, pile number 2. So, kung ikaw ay nagtatanong, bakit ka nga ba single ngayon, pile number 2, at ito ang pinili mo, pile number 2, yung Dynamite na candy, then itong reading na to ay para sa'yo. So, kung anong magre-resonate sa'yo, pile number 2, yun lamang po ang ating tanggapin. Kung hindi naman po, maaari tayong pumili ng ibang pile, or maaari din pong gedmahin na lang natin to. So, pile number 2, iba po yung energy na tatanggap ko sa inyo, pile number 2, unlike with the pile number 1, okay? So, pile number 1 kasi parang medyo pagod ako eh. Pero sa inyo, pile number 2, parang energetic ang tao, no? So, I think pile number 2, parang ready ka na. Kasi tulad nitong Dynamite, pasabog, di ba? Tapos nakalagay nito, Choco Mint. So, maaring single ka ngayon, hindi dahil ayaw mo. Or hindi dahil hindi ka pa naka-move on. Actually, gusto mo lang makipag-relationship, pile number 2 eh. Yun ang nakifeel ko sa aura mo, pile number 2. Okay? Yun ang nakifeel ko sa energy mo, pile number 2. Parang ready ka na eh, no? Parang anytime sasabog ka na parang gusto, I want to have a relationship na. Parang pinagpipray mo na talaga. Sana magkaroon na ako, pile number 2. Parang ito yung gusto ng puso mo na eh. Parang handa ka na. Kaso yun ang tanong, bakit ka single ka pa rin? Kung ikaw handa ka na, kung ikaw okay ka na, bakit kaya? So let's find out, pile number 2. Okay? So let's find out. Sa tingin ko merong pasabog na darating sa iyong buhay, yung hindi mo ina-expect. Okay? Na akala mo wala ka na magiging relationship, pero nagulat ka isang araw na, ay, ito na pala yung pinarating sa akin ng universe. Okay? So tingnan natin kung anong card mo. First, we have the Ten of Wands. Okay. Mukhang ano ka na nga, parang pagod ka na nga sa paghihintay, no? Pero, may hope ka pa rin naman. Kasi tulad dito, kahit ang daming yung bit-bit, mukha na siyang pagod, hirap na siya, pero naniniwala ka pa rin at nagtitiwala ka pa rin na darating din ang panahon na magkakaroon ka din ng relationship, na magkakaroon ka rin ng life partner, magkakaroon ka rin ng boyfriend or girlfriend or asawa in the future. Kung umaasa ka talaga. There's hope. Kahit nahihirapan ka na, kahit naiinip ka na, kahit napapagod ka na, umaasa ka pa rin. Which is a good thing, di ba? Sabi nga nila, habang may hininga ka pa, okay, habang may buhay ka pa, may pag-asa. Okay, so may pag-asa ang future mo when it comes to love, parang dito, no? So, tingnan natin kung sashuffle ko ng cards mo, kung ano nga ba ang nais iparating ng universe, kung bakit nga ba single ka pa rin hanggang ngayon. Okay, first we have the Chariot. Okay, next we have the Three of Swords. In reverse to, ha? So, huwag ka mag-alala. Oops, okay. Four of Wands in reverse. Okay. And then we have the Ten of Cups upright. Okay, so ito muna. Ito muna cards na tingnan natin. No? Pile number 2. Bakit ka single ngayon, pile number 2? Ito yung sasabihin ko, pile number 2. No? Hindi ka takot mag-ipagrelasyon. Pero aminin mo man o hindi sa sarili mo, pile number 2. Ay, number 2. Bakit pile number 2? Pile number 2. Okay? Aminin mo man sa sarili mo o hindi. Nandun ka sa moment na gusto mo makipag-relationship. Kaso, itong ating Four of Wands ay naka-reverse. Kasi foundation to eh. Maaring ready ka na makipag-relationship emotionally. Okay? But financially aspect, stable, na stability tayo. In practical way tayo. Parang yung foundation mo, parang hindi pa dun fully, talaga. Okay? Kung saan wala tayong problema. Okay? Maaring single ka ngayon, kasi ganito yung scenario ng pile number 2. Maaring single ka ngayon dahil hindi pa dumarating yung taong nakalaan sa'yo. Dahil yung taong nakalaan sa'yo ay nagbibuild pa ng foundation niya para sa sarili niya. Okay?
Maaring hindi ikaw to, pile number 2. Maaring energy na to ay doon sa partner mo. Okay? Pile number 2. Maaring ikaw, stable ka na, pero yung partner mo hindi pa. Tapos yung partner mo, gusto niya, bago siya lumagay sa relationship, o anumang relationship yan, ay gusto niya stable siya muna. Na-build niya yung foundation niya sa life niya. So, maaring yun ang dahilan. Kaya wala ka pa rin relationship na yung pile number 2. Maaring yung partner mo na nakalaan sa'yo ay hindi pa talaga fully develop yung foundation niya. At gusto niya muna ayusin yun. But, it doesn't mean na hindi na yung mangyayari sa'yo. You have the 10 of cups upright to. So, there's a happy ending, pile number 2. Okay? Huwag ka mapagod. Huwag ka mainit. Feeling mo parang wala na. Hindi, meron ka. Meron darating na tao para sa'yo, pile number 2. Kaso, syempre, di ba, sa relationship, hindi lang naman ikaw mag-isa. So, ibig sabihin dito, hindi lang naman ang sarili mo ang iisipin mo. Okay, sige, ganito, pile number 2. Handa ka na. Financially, okay ka na. Emotionally, okay ka na. Physically, okay ka. Spiritually, lahat na. Okay ka na. Fully developed ka na. Eh, yung partner mo hindi pa matured enough to have a relationship with you. Eh, yung partner na magiging life partner mo habang buhay ay hindi pa fully developed as a person. Paano yun? Di ba? Paano yun? That's yung sinasabi ko, pile number 2. Kung ang usapan natin ay tungkol sa kung handa ka na ba, handa ka na. Actually, pagod na pagod ka na nga sa paghihintay eh. Init na init ka na nga eh. Feeling mo parang ang burden naman ng love life ko, parang okay na ako, ito na lang talaga yung kulang. Pero, iisipin mo din, pile number 2. Kaya ba hindi pa ako nagkaroon ng partner? Eh, kasi dahil lang ba sa akin? Kaya nga partner, kasi dalawa kayo. Maaring, nasa partner mo, yung may kulang pa. Ikaw, kumpleto ka na, siya may kulang pa eh. Meron pa siyang gustong i-build. Hayaan mo. Darating din naman yun. Ito, may assurance ka naman, pile number 2, na magkakatagpo kayo at bubuo kayo ng sarili ng pamilya. Ayan no, masaya kayong dalawa. May mga anak kayo. Okay? Magkakapamilya ka, pile number 2. Huwag ka malungkot. Okay? Pile number 2, ang message ko sa'yo. Patience is a virtue. The right timing, it's God's timing. Alam mo, tayo kasi minsan, ano tayo eh, para tayong inip na inip sa life na para bang, ano ba to, may paligsahan, bala ko sino mauna. Hindi ka na ng buhay, pile number 2. Ang buhay, may kanya-kanyang timeline. Bawat tao, may kanya-kanyang timeline. Maaaring yung kaibigan mo, mga tropa mo, mga kaklase mo, maging mga kapitbahay mo, lahat sila nakipagrelasyon na, lahat pamilyado na. Ikaw na lang ang wala. Maaaring ang dahilan doon ay, kasi hindi mo pa time eh. Okay? Hindi mo pa time. Di ba sabi nga, one at a time. Isa-isa lang. Eh, tinatapos mo na sila eh. Okay? Ngayon, tingnan mo. Ito na lang, pile number 2. Para medyo gumaan naman ang kalooban mo, no? Tingnan mo na lang. Isipin mo na lang. Kung magmamadali kang ipagkaloob sa'yo, ngayon na mismo. Ngayon na, as in ngayon na mismo. Ibibigay na sa'yo. Kasi hindi pa fully develop yung partner mo. Yung nakalaan para sa'yo. Sa tingin mo, magiging maayos ba ang relasyon nyo? Sa tingin mo, tatagal ba kayo na yung tibay nyo ay isang tibay ng pundasyon talaga? Sa tingin mo ba, ay mag-work yung relationship nyo? Sa tingin mo ba, magkakaintindihan kayo hanggang dulo? Kung hindi pa fully develop ang bawat isa? Hindi. Hindi. Ay, number 2. Kaya, anong dapat natin gawin? Habang tayo ay naghihintay na matyagang naghihintay para sa inilaan sa atin ng Panginoon, ayusin na natin yung ating sarili. I-build mo na ang gusto mong i-build. Kung lalaki ka, magaan ka na ng pera para magkaroon ka ng sarili mong bahay. Alam mo yun? Be practical. Sasabihin mo gusto mo na mag-asawa. Tapos wala ka pang sariling bahay. Saan mo ititira yung magiging asawa mo? Gets mo? Gusto mo na makipagkaroon ng pamilya, pero sarili mo ang buhay, di mo pa kayang buhayin. Then gagawa ka pa ng sarili mong pamilya? Come to think of it, pile number 2. It's really worth to wait. Pero dun sa waiting period na yun, ay galaw tayo. Maging active tayo. In a way na kapag dumating na yan, kasi sabi ko nga sa'yo, biglaan darating yan. At sa biglaan pagdating mo, dapat handa ka. Hindi yung pagbiglang dating niya, doon mo palang asikasuhin yung sarili mo. O kaya naman doon ka palang magkakaroon ng plano sa buhay mo na gusto ko magtayo ng sariling bahay, gusto ko magkaroon ako ng sasakyan, gusto ko may negosyo ako. Hindi ganoon. Dapat habang doon sa waiting period na yon, ay pinaplano mo na. Para pagdating ng taong nakalaan sa'yo, sigurado naman ako, kaya ka pinaghintay ng matagal. Dahil sa pagdating ng nakalaan na tao para sa'yo, ay talagang handa rin siya. Fully developed din siya tulad mo. Kasi hindi natin obligasyon, tayong mga tao, na i-fully develop natin ang bawat isa. Wala sa atin na may kakayahan ng gawin yun. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo si God. Na para i-fix natin yung mga nangyari sa kanya. Hindi tayo ganun. Halimbawa, may ka-relationship ka. Alam mong bad yung talagang past niya. At alam mong hindi maganda yung nangyayari sa buhay niya. Hindi siya maganda ang naging brought up niya talaga sa life niya. And then, papasok ka sa buhay niya, sasabihin mo, akong bahala, aayusin kong buhay niya. Tutulungan ko siyang ayusin ang buhay niya. Sa tingin mo, magagawa mo yun? Hindi. Okay, pile number 2. I've been there, pile number 2. And it's not that really the point, pile number 2. Yes, you can motivate someone. Pero how long? How long?
Gaano mo katagal kayang panindigan yung salitang sinabi mo na imomotivate mo siya habang buhay? Gaano katagal yun? Ang galing sabihin nun. Pero ang tanong, yung tao bang imomotivate mo ay desidido din i-motivate yung sarili niya? Sabi nga nila, kapag nasa maling tao ka, kahit anong gawin mong effort, hindi niya pahahalagahan yun. Pero kung nasa tamang tao ka, minsan hindi mo masyado ini-effortan, pero grabe yung appreciation sa'yo, di ba? So yun yung point ko pa lang ito. Bakit ka single ngayon? Kasi hindi pa fully develop ang lahat. Okay? Maaring naghahangad ka ng relationship, pero aminado naman at alam mo naman sa sarili mo na maaring yung magiging partner mo ay hindi pa handa. Okay? Huwag mo lang isipin yung sarili mo. Okay, pa number 2, huwag tayo maging makasarili sa part na yun na ay ako ready na ako eh. Eh ang tanong yung partner mo ba ready na? Para sa pagpapakasalan yan. Halimbawa ito ha, no judgment. Okay? Halimbawa ikaw yung lalaki. Alam mo na yung partner mong babae ay hindi pa handang magpakasal. Tapos bukas, nilayain mo ng kasal, magpapropose ka sa harap ng maraming tao. Expect na anong sasagot na sa'yo? No, di ba? Tapos dadamdamin mo yun? Tapos yun magiging reason ba't kayo maghihiwalay? Come on, di ba? You know the answer. Huwag tayong maging selfish sa ganung part. Isipin mo din, partnership yan. Ang relationship is a partnership. At kung dahil partnership to, dahil partnership yan, you should also take consideration your partner's decision. Hindi yung ikaw lang. Eh, ayoko na, iinip na ako. Gusto ko na talaga magkaanak. Eh, yung partner mo, hindi pa ready. So, ang gagawin mo? Magloloko ka. So, para hindi tayo umabot sa ganun, o hindi tayo umabot sa ganung sitwasyon, hindi pa yung pinagkakaloob sa'yo para naman ito. Kasi nga yung magiging partner mo, kung sakasakali, na dumating siya ngayon sa'yo mismo, dumating siya ngayon para ng ito. Kasi hindi pa siya fully developed, ang gulo. Ang gulo. Talagang hindi kayo magkakaayos. No? Hindi kayo magkakaintindihan tayo ng ito. Kaya, single ka pa rin hanggang ngayon. Okay? Kasi kung ikaw yung tatanungin, gusto mo na eh. Kaso ngayon, yung partner mo, hindi pa handa. At saka ikaw, para ng 2, siguraduhin mo na sa pagdating ng partner mo, ay handa. Yung tipong, handa na yung bahay na titirhan na, handa na yung sasakyan, handa na yung negosyo. I'm not saying all material things ha, para lang ito. Hindi naman material ang tinutukoy ko lang. Ibig kong sabihin, kasi sa mundong ito, aminin man natin or hindi, ang pera ay mahalaga. Diba? So, financially aspect tayo. Magkakahanda tayo, lalo na kung lalaki kang nakikinig ngayon. Okay? So, ihanda mo yung sarili mo. Kasi baka sa pagdating ng partner mo, eh, siya pala, ready to commit na talaga, gusto mo mag-asawa. Ikaw naman yung ayaw na, ang gusto mo lang pala, boyfriend, girlfriend. Eh, hindi ganun. Okay? Date to marry tayo. Okay? Parang lang ito. So, yun yung pinaka-reason. Maaaring hindi pa handa ang lahat. Maaaring ikaw din mismo, hindi ka pa talaga handang buong-buo. Maaaring handa ka lang na makipagrelasyon as boyfriend, girlfriend, pero as a whole, yung date to marry, baka hindi ka pa handa. At kung handa ka naman, maaaring yung magiging partner mo ang hindi pa handa, kaya hindi pa siya dumarating sa buhay mo, kasi na ikaw ready ka na, at ang gusto ng universe sa'yo ay i-surprise ka niya, na pag dumating na yun, ay handa na lahat. Okay? Next, di ba? May darating. 2 of cups, ayan, dito natin tambal. May darating. Pile number 2. Pile number 2. 2 of cups. Meron. Huwag ka mag-emote dyan, pile number 2. Okay? Huwag kang magmukmuk dyan sa isang tabi na para bang, wala na akong partner, wala na akong love, ganun. Ayan, King of Pentacles in reverse. Ito yung sinasabi ko. Build yourself. Baka naman mamaya, gusto mo, excited na ako makipag-relationship, gusto ko na talaga. Eh, yung partner na paparating sa'yo ay date to marry pala siyang tao. Ang gusto niya pala, pag nakipagrelasyon, ay magiging asawa na niya. Kasi ikaw, ang gusto mo lang palang relationship, ay yung jowa-jowa lang. Tapos hindi ka pa financially aspect, hindi ka pa kumpleto, hindi ka pa handa. Paano yun? Diba? Kaya may foundation dito naka-down, no? Ayan, no? Naka-down. Naka-downside. Kasi nga, financially speaking, you're not ready. Both of you are not ready. Pero kung emotionally speaking, both of you are ready to have commitment na. Pero parehas ata kayong dalawa na hindi pa handa pagdating sa financial. Kaya hindi pa kayo pinagtatagpo ng landas. Okay? Next. Ito na sinasabi ko sa iyo eh. Ayan, meron namang darating sa'yo, nagmumukmuk ka pa naman. Ano ba yung pile number 2? Nagmumukmuk kasi isang tabi. Huwag ka magmukmuk pile number 2. Ano ka ba? Meron lang nakalaan para sa'yo, nagmumukmuk ka na naman dyan. May ibibigay sa'yo sa universe. Kaso, ang gusto niya mangyari, kumilos ka, gumalaw ka. Baka ganito naman, pile number 2. Baka meron kang gustong tao, pero hanggang ngayon, hindi mo magawang ligawan. Ameme ka pa din, pile number 2. Galaw-galaw din, kilos. Ano gusto mo, ikaw ligawan niya? Okay? Ano gusto mo, siya na lumapit sa'yo? Kung babae ka naman, hindi ko sinabing ligawan mo yung lalaki, pile number 2, no? Kung babae ka nakikinig. Ibig ko sabihin, gumalaw tayo. Maglibot tayo. Gusto mo magkaroon ng relationship, pero nagmumukmuk ka lang sa bahay mo, hindi ka lumalabas. Kung babae ka, hindi ka lumalabas. Trabaho, bahay ka lang. School, bahay. I'm not encouraging everyone to have relationship na nag-aaral pa. No? Ibig sabihin sa school to bahay ay yung mga halimbawa, you are done na, tapos ka na sa pag-aaral mo, at nag-work ka na, at nag-aaral ka pa ulit, yun ang ibig kong sabihin. Pero kung nag-aaral ka,
I highly discourage you to have a commitment if you are studying pa at bata ka pa. Okay? I will not encourage you to have a relationship as early as now. Okay? Kailangan kasi pag nakipag-relationship ka, hindi yung bata ka pa. Okay? No, I'm not invalidating your feelings. So, hindi ko ini-invalidate yung feelings mo. Yung bata ka pa, or ang edad mo ay mas bababa pa sa 18 years old, go ahead. But I tell you, it's really worth to wait. Patience is a virtue. Huwag tayo masyado namamatali. Okay? Darating din yan. May empress. Hindi pa fully talaga develop yung partner mo. Kaya huwag ka magbukok dyan. Page of Pentacles. Alam mo, nakikita ko dito. When it comes to money aspect, medyo down tayo. Ngayon, Page of Pentacles, King of Pentacles, naka-down. Feeling ko financial aspect to. Maaaring single ka pa rin hanggang ngayon dahil ayaw mo pang makipag-relationship kasi nga, hindi ka pa mayaman. Kasi wala ka pang pera. Kasi gusto mo date to marry ka na, gano'n. Or maaaring namang, willing ka na, gusto mo na makipag-relationship, okay ka na lahat, kasi yung partner mo naman ang may, hindi pa fully stable. Kaya, kumbaga hindi pa siya handa. So, ganun yung aspeto ng sa'yo, pile number 2. Dalawa na yung, pile number 2, dalawa yung dahilan kung bakit, wala ka pa rin relationship ngayon, kung bakit single ka pa rin. Kasi, dalawa lang ang scenario. Number 1, hindi ka pa handa financially. Financially, you're not stable. Okay? Number 2, maaaring hindi pa yung handa yung partner mo. Pero ikaw handa ka na, pero yung partner mo hindi pa. Pero in total, number 2, ang gusto sabihin ng reading mo sa'yo, may darating, magiging masaya kayong dalawa. Kaso, ayusin nyo muna yung foundation. Foundation ang pinapaalis niyo. Okay? Kaya kung bakit single ka ngayon, it's more on, maaaring hindi pa handa yung taong nakalaan para sa'yo, or maaaring ikaw ang hindi pa handa kasi hindi pa nabibuild yung foundation na kailangan mong mabuild as a person. Especially financially speaking. Okay? So that's all for your reading today, pile number 2, kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. At kung isa ka sa mga taong sumusubaybay sa akin at nakapanood ng video na to na hindi pa rin nakapag-subscribe, okay, pile number 2, maaaring mag-subscribe ka sa aking channel ngayon para naman maging updated ka sa mga susunod na reading ko. At kung ikaw naman ay isa sa mga tumatangkilik talaga sa akin ng walang sawa simula nung umpisa, at isa ka rin sa mga taong nagiging dahilan para mas lumawak pa ang ating pakikipag-ugnayan sa bawat tao sa mundo ito, naway ipagpatuloy mo ito at ako'y nagpapasalamat ng maraming salamat sa iyo. Ganun rin naman sa taong hindi ka man nakasubscribe o nakasubscribe ka man sa aking channel, ako'y nagpapasalamat pa rin sa pakikinig at paglaan mo ng kaunting oras para pakinggan ang reading na ito. Nawa, yung mga mabubuting bagay na nasabi ko ay mag-resonate sa iyo at mangyari naman sa iyong buhay, at kung hindi man ito maganda, naway dirigmahin na lang natin at maaari naman kayong pumili ng ibang pile. So again, pile number 2, general reading to. This is not a personal reading. Okay? As of now, hindi pa po ako open for personal reading. So sa mga nagre-request na gustong magpa-personal reading, hindi pa po ako open. Kapag mag-open na po ako for personal reading, I will update po kayong lahat. Kaya po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel. At ako'y walang sawang nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa reading ito. Ang reading na ginagawa ko ay para po sa inyong lahat, sa iba't ibang taong sa daakong paroon, saan mang sulok ng mundo, na sa bansa mang ito, o maging sa ibang bansa, na nakaharating ang video to. Ako'y taus-puso nagpapasalamat sa pakikinig. Naway huwag kayong magsawa sa pakikinig sa akin. Ako'y nandito lang para i-guide kayo. Kaya kung may nais kayong gawin ko na reading, maaari kayong mag-comment para magkaroon tayo ng interaction kung ano bang nais yung malaman. Or ano bang gusto yung paraan para ma-guide ko kayo sa buhay mo. Maaari tayo mag-comments ng kahit ano na patungkol sa ating mga reading. Pero iwasan lang po natin ang mga masasamang komento. So muli ako nagpapasalamat at nawa maging maayos ang lahat sa iyong buhay. Pile number 2. So pile number 2, again, this is all your reading and I thank you so much. Okay? So we'll see you again in my next reading. Bye! Hi, pile number 3. Sa mga pumili ng pile number 3 at pinili ang ipit na ito na kulay pula, na clip, ito ang reading mo sa araw na ito. So ano nga bang dahilan kung bakit single ka ngayon? Okay, pile number 3. Mukhang nagpapaganda ka, pile number 3. Parang ready to have relationship ka na talaga, no? Pile number 3. Parang handang-handa ka na talaga makipagrelasyon ngayon, pile number 3. So, nakikita ko sa ipit, ginagamit natin pag nag-aayos tayo, di ba? So, maaaring talagang you are putting yourself out there, no? Which is good, no? Gusto mong makipag-relationship? Then put yourself out there. Hindi yung magmumukha ka na sa bahay. So, ipakita mo kung sino ka. Which is yun ang ginagawa ko pile number 3. Pero ang tanong, bakit nga ba single ka pa rin hanggang ngayon? Let's find out. So, pile number 3, your first card is 6 of Pentacles. Oh! Okay, I can sense some responsibilities here. Okay? Breadwinner ka ba, pile number 3? Isa ka ba sa mga pinagkukunan ng financial na tulong sa iyong pamilya?
Kung oo, then isa yon sa mga dahilan kung bakit ka single ngayon. Bakit? Kasi parang handa ka naman, pero napakabigat kasi ng responsibilidad na parang nakasalalay sa'yo. Okay? Pero hindi ibig sabihin na wala ka magiging love life. Sa tingin ko meron naman. Kaso, mabait ka, pile number 3. Mabait mo tao. Okay, matulungin ka. Pero, okay, pile number 3, are you a Libra? May Libra sign tayo dito. Baka Libra ka, pile number 3. You are Earth sign. Libra. Okay, or Earth sign. Okay, pwedeng Virgo ka, Taurus, Capricorn, or Libra. Okay? Matulungin kang tao, Parang, pero yung pagiging matulungin mo, alam mo kung sinong tutulungan mo, hindi ka nagpapaabuso. Which is a good thing, okay? So, anong dahilan mo bakit hindi ka nagkakalamlay? Siguro maaaring madami ka tinutulungan sa ngayon, kaya parang hindi ka masyado focus sa love life. Pero, you're putting yourself out there naman. Papaganda ka naman, nag-aayos ka naman, papapogi ka, gano'n. Pag may dumating, then go. Pag wala, di tulong muna ako dito. Parang gano'n ka. Oh, King of Swords. Earth sign ka nga ata, Gemini, Libra, Aquarius. Ano to? We have 5 of Pentacles. Okay. Okay. Queen of Cups. Okay. I can sense something here, pile number 2. I'll give you a clue. Family aspect. Tungkol sa pamilya to. Okay. Explain ko sa iyo mamaya. The Queen of Cups and Queen of Swords in reverse. Wow. Come on. Parehas silang in reverse. Ay, exciting. Three of Wands. Okay. So, in reverse to. Gusto ko muna mga cards. Bago explain sa iyo lahat. Oh, come on. 10 of Swords. High Priestess. Page of Wands. Nasaan? Okay. Kuha ko ng kuha, no? Bakit? Kasi, I want to clarify something. Okay, pile number 3. Ang buti mong tao. As in. Alam mo pile number 3? I can sense something sa family mo. Pile number 3. Bakit ka single ngayon? Single ka ngayon hindi dahil pangit ka. Hindi dahil hindi mo deserve ang love. Hindi dahil walang taong gusto magmahal sa'yo. Hindi ka ng pile number 3. Hindi ka nun. Single ka ngayon dahil paano ba sasabihin ito na hindi ka masyado ma-trigger. So, ganito na lang. Let's put it this way. Single ka ngayon kasi parang may ingatan kang tao na masaktan. Ganito. Di ba sinabi ko kanina yung clue yung tungkol sa family? Maaring kung single ka, as in single ka, wala ka pang asawa, wala ka pang naging anak, ganito. Maaring yung kwento mo ay, maaring breadwinner ka sa pamilya mo, at ikaw lang yung tao talagang tumutulong sa magulang mo. Especially sa nanay mo. Sa mga magulang mo na matatanda na. At dahil sa'yo sila umaasa, pile number 3, ikaw, responsable ka naman. Wala namang duda yung pile number 3. Responsable kang tao. Nagbibigay ka, nagtatrabaho ka na maayos para sa pamilya mo. Or in fact, okay, isa to sa mga nagiging dahilan kung bakit nawawalan ka ng time. Actually, bakit ka single? Kasi wala kang time. Yun ang pinaka-reason dito. Wala kang time na magkaroon ng relasyon dahil nga busy ka sa pagtulong. Okay? Another thing, ito naman yung isa. Okay? Yun yung pinaka-common na nakikita ko dito kung bakit wala kang relationship ngayon, kung bakit ka single. Kasi wala kang time para pumasok sa relasyon dahil nga ang oras mo ay nakalaan lang para sa pamilya mo, para sa pagtulong sa mga tao, sa paligid mo, na mahalaga sa'yo. Or, pwede rin naman, ito yung another scenario, tungkol sa pamilya, iniingatan mo na masaktan yung taong mahal mo. Especially your mom. Kasi ikaw to. Ikaw si Queen of Swords. Ito si Queen of Cups. Okay? Ito yung partner mo. Ito siya, King of Swords. Andito lang siya. Andito. Kasi nung papunta na siya, on the way na siya sa'yo, biglang may nangyari, hindi maganda sa family mo. Maaaring nagkaroon ng problema sa family mo, na kung saan, ay mas, yun ang napansin mo sa buhay mo. Na kung saan, ito ang pinaglaanan mo ng oras, yung family mo, yung magulang mo, yung Queen of Cups mo, yung nanay mo. Na kung saan as well, ay medyo nahirapan ka doon. Okay? Emotional aspect tayo. Parang, you're not emotionally stable. Okay? Kasi, parang naguguluhan ka. Ano ba yung unahin ko? Pamilya ko o yung sarili kong kaligayahan? Ano ba yun? Ganun. Ang bait mo pala number 3. Ano mo pala number 3? Nagiging emotional ako sa rating mo.
Kasi, I can relate. Okay. So, pile number 3. Alam mo, huwag kang mag-alala. Pile number 3. Darating din yung taong nakalaan para sa'yo. So, yun ang pile number 3. Sa ngayon, hindi ka okay. Sa ngayon, wag ko lang isipin. Isipan mo. Pero magiging maayos din ang lahat. Alam mo, isa sa dahilan kung bakit single ka ngayon, kasi inaalala mo yung magiging sitwasyon ng pamilya mo kapag nawala ka sa kanila. Kasi, I think you are queen of swords eh. So, matanda ka na. Hindi ka na bata. Hindi ka na bata. Maaaring yung edad mo pile number 3. Nasa tamang hustong gulang ka na. O nasa hustong gulang ka na. Okay? Yung edad mo maaaring nang magkaroon ng sariling pamilya, mag-asawa na. Baka nga naunahan ka pa ng kapatid mo mas bata sa'yo eh. Pile number 3. Pero dahil, alam mo, mas pinapriority mo yung family mo, sila yung inuna mo. Pero huwag ka mag-alala. Protektado kayo. Ito yung guide yung dalawa. Oh. The High Priestess. Protektado kayong dalawa. Handa na siya. Oh. Hinahandaan na High Priestess yung taong nakalaan para sa'yo. Hanggang sa maging fully recovered ka. Magkakatagpo kayong dalawa. Okay? At pag nagkatagpo kayong dalawa, kapag okay na lahat, ayan, magkakatagpo kayong dalawa. Okay? Kasi parang hindi mo siya napapatuloy sa buhay mo. Kasi nga parang busy ka sa family mo. Puro family lang yung isip mo. At pag nangyari yun, page of wands, may panibagong bukas sa inyo. Nasigurado ako na magiging maganda because lumabas ang dasal. Magiging maayos para number 3. Bakit? Kasi hindi mo lang basta deserve na magkaroon ng taong nakalaan para sa'yo habang buhay. Kundi, ito ay regalo sa'yo ni universe, ni God. Dahil sa sakripisyong ginawa mo simula noong umpisa, ay talaga namang grabe ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Actually, nagkakalabuan na kayo ng nanay mo eh. Ayun no, naka-introduce kayo ng mama mo. Nagkakalabuan kayo ng mama mo. Pero magiging maayos ng lahat. Alam mo, sasaktan ng pamilya mo, sasaktan ng magulang mo pag nawala ka. Totoo yun. Hindi nila kakayanin pag wala ka sa buhay nila. Kasi ikaw ang pundasyon nila eh. Sa'yo sila umaasa eh. Pero isipin mo din ang sarili mo, pile number 2. Isipin mo rin yung sarili mo. Dahil pag dumating yung panahon na tumanda ka na, sino na lang ang aalalay sa'yo? Hindi kayo nagkakaunawaan ng nanay mo ngayon, pile number 2. Sa tingin ko nanay mo to. O kung sino mo mahalagang babae sa buhay mo, hindi kayo nagkakaunawaan. Alam mo, pile number 2, ang bait mong tao. Okay? Ang bait mong tao. Pile number 2. Magiging mahirap ito sa buhay ng magulang mo. Kapag nagkatagpo na kayo ng taong nakalaan para sa iyo, pile number 3, sigurado, malulungkot sila. Sigurado yun. Pero hindi ibig sabihin nun ay ininiglect mo na lang, kakalimutan mo na lang, o magpapaubaya ka na naman ulit dahil dito. Ganun talaga, pile number 3. Darating talaga sa point ng buhay mo na darating yung taong nakalaan sa'yo. At sa ayaw at sa gusto ng magulang mo, darating din yung point na kailangan nilang intindihin ka naman ngayon. Kasi parang, pile number 3, parang yung pag-iintindi mo sa pamilya mo, grabe, saludo ako sa'yo. Alam mo yung tipong, ang dami mo nang sinacrifice para sa kanila. Sinacrifice mo na lahat para sa kanila. Okay? At kung tatanungin mo kung na-appreciate ba nila yun, at aware ba sila doon, oo, aware sila doon. Na-appreciate naman nila. To the point, na parang sa'yo na lang sila umaasa. Pile number 3. Ayun mo, sa'yo na lang sila nakaasa, oh. Huwag ganun, pile number 3. Turuan mo din silang tumayo sa sarili ng paa. Itong gagawin mo, 3 of wands in reverse. Yung parang gusto mo na, it's not stable eh. It's not stable sa nakapalikod ka. Parang gusto mo talikuran. Kaso, naka-in reverse to. So, ibig sabihin, nagko-contemplate ka. Parang, pinag-iisipan mo na mabuti. Ano, itutuloy ko ba ito? Pag alis ko, tatahakin ko ba yung buhay na gusto kong tahakin? Do it, pile number 3. Do it. Ako wala kong, hindi kita tinuturuan na gawin mo i-anihin yung pamilya. Hindi sa ganun. Okay? Ang ibig sabihin ay, maglaan ka naman ng oras ngayon para sa sarili mo. Hindi po ibang tao, hindi po pamilya lang. Put time to yourself as well. Pile number 3. Because you really deserve that. You deserve that, pile number 3. You sacrifice a lot. Pile number 3. Up to now, you sacrifice a lot. Okay? So, bakit single ka hanggang ngayon? Kasi, parang mas pinaglalaanan mo ng oras pa din. Yung ibang tao sa paligid mo, yung pamilya mo, okay? Parang mas pinaglalaanan mo sila ng oras. Kumbaga, hindi, gusto mo makipag-relationship, pero parang mas priority mo pa sila sa ngayon. Okay? Pero hindi habang buhay yun. Kasi nakikita ko dito sa reading mo, parang papaguhin mo lahat yun eh. Parang, you will put yourself out there.
you will put yourself out there. At I can see that pile number 3. Okay? Alam mo pile number 3, maniwala ka sa hindi. Lahat ng magulang parang masasaktan kapag nawala sa kanilang anak nila, kapag lumayo na dahil mag-aasawa na. Pero wala tayong pupunta doon. Okay? Kasi parang, andyan na eh. Kaso parang ikaw mismo parang, wait lang. Okay? Bakit ka single? Alam mo bakit ka single? Pile number 3. Kasi napaka-mabait mong tao. Ang bait mo. Ang bait mo sa pamilya mo. Napakabuti mo. Napakamatulungin mong tao. Pile number 3. You sacrifice a lot. Now, it's your time to have yours. Okay? So, let's have another one here. Pile number 3. We have here the 4 of Pentacles. Ayan o, ang dami mong, kumbaga, you really want to have relationship naman talaga. Kaso parang iniisip mo pera. Pera, iniisip mo pile number 3. Parang gusto mo pag nakipag-relationship ako, gusto ko ng pera talaga ako na maayos. Para kahit paano hindi pa rin ako, tawag dito, kasi nga breadwinner ka, di ba, pile number 3. So parang gusto mo naman makipag-relationship. Pero kung iniisip mo na, kung papasok din ako sa isang relasyon, tapos yung magiging karelasyon ko ay hindi pa financially stable, tapos ako ganun din, parang hirap, di ba? Kasi parang date to marry ka din. Okay? Kumbaga parang sinisettle down na yung mga financial aspect mo para pag pumasok ka sa isang relasyon, ay ready ka na talaga. At ganun, sa paraan na yun, ay kahit pa paano, makatulong ka pa rin sa pamilya mo. Tingnan mo, hanggang sa magkapamilya ka, pamilya mo pa rin yung iniisip mo. Napakabuti mo anak. Napakabuti mong tao. Okay? Next, Knight of Wands, in reverse. Okay, hindi ka nagpapadalos-dalos pa number 3. Pinag-iisipan mo na mabuti to. Okay, para pag dumating yung araw na yun, handa ka. Ayan. Meron tayong 2 of Pentacles. Ayan, parang namimili ka. Kaligayahan ko ba o kaligayahan ng pamilya ko? Parang ganun ka. Okay? Page of Cups. Alam mo pa yung number 3? Bakit ka single ngayon? Simple lang. Kasi hindi ka makasarili. Dahil alam mo, medyo hirap yung sitwasyon mo ngayon ng pamilya mo, ng buong pamilya mo. Eh, hindi ka dumadagdag sa isipan nila. Yung parang bang ayaw mo magpadagdag ng stress sa kanila. Kasi actually, yan ang stress yung pag-relasyon ka. Kaso parang, siguro, ang nangyari sa kwento ng buhay mo, recently, naunahan kang mag-asawa ng kapatid mo na mas bata sa'yo, tapos ayaw makadagdag na sa susunod na, ikaw naman, yung ganon, parang ganon ba. So, kung may pinagdadaanan kayo ng pamilya mo ngayon, kaya parang mas pinaglalaanan mo ng oras, yung family mo, at saka yung trabaho mo. Kumbaga, nagtatrabaho ka na maayos para ayusin yung financial aspect mo. Kasi anytime, pag dumating na tong dawan mo, ready na siya, okay na siya, ay, gusto mo, okay ka na rin. Okay? So, hindi ka selfish na tao. I'm so proud of you, pile number 3. Okay? Bakit ka single ngayon? Kasi hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Bakit ka single ngayon? Kasi binabalance mo lahat muna sa buhay mo bago ka pumasok sa panibagong relasyon. Kaya, I salute you, pile number 3. Saludo ako sa'yo. So, that's all your reading for today, pile number 3. Napakabuti mong tao. Alam mo, nawa, i-bless ka pa ni Lord. Okay, you deserve everything. All the good things in life. Kaya naman, pile number 3, maraming salamat sa pakikinig mo ngayon. Alam ko, hindi pa darating ngayon mismong oras na to ang nakalaan para sa'yo. Pero naniniwala ko na nandyan na siya. Nandyan na siya sa tabi. At anytime, darating na siya sa'yo. Kapag itong kaninang naka-inverse ay nag-upright na. Pag naging maayos na lahat. Yes, para sa'yo, pile number 3, you deserve that. You deserve that. We deserve that, pile number 3. Kaya, thank you, pile number 3. Kung sakali, pile number 3, may oras ka, kung isa ka man sa mga taong hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, pakisubscribe. Pwede mag-subscribe ka. Pwede naman po mag-subscribe para naman po maging updated po tayo. At para po mas lumawak ang ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At para makasagap din ng iba sa reading na ito. Kaya maraming salamat sa iyo. At sa walang humpay na pakikinig at pagsuporta ng iba na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa channel ko, maraming salamat sa inyo lahat. Kung sino man kayong lahat, ako'y nagpapasalamat. Maraming salamat sa inyo lahat. At kung nais nyo magkaroon ng reading na espesyal, maaaring i-comment sa baba kung ano yung gusto yung reading na susunod kong gagawin para magkaroon tayo ng connection. At kung ano yung nabasa ko doon, ay yung maaari kong gawin sa susunod na reading. Maraming salamat muli. At sa susunod na reading, naman magkita-kita at magkarinig tayo ulit. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, pile number 3, tandaan mo, you deserve that. You deserve to have one, and you will have one. Okay? Meron ka. At nandiyan siya sa tabi mo lang. Malapit na kayong magkatagpo. Magtiwala ka lang. So again, pile number 3, this is all your reading, and we'll see you again in our next reading. Bye!